the Word of God na kanyang ibinigay sa atin, walang iba kundi kinuha natin mga kapatid sa Joshua chapter 24, verse 15. At basahin ko sa inyo, ang sinasabi sa atin dito, but if you refuse to serve the Lord, choose then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? Panghuli, basahin natin lahat. But as for me and my family, we will serve the Lord. Woo! Ang ganda ng salita. No? So kung makikita natin dito, ang setting na ito mga kapatid ay malapit ng pumanaw or malapit ng mamatay sino ba? Siyempre, si Joshua, siya nagkikwento dyan eh. Amen, pangalan niya nakalagay dyan. So si Joshua, no? So before he will die, amen, dito sa time na ito, marami na silang mga na-conquer na mga territory. Kasi, di ba, namis ni Lord na ibigay yung promised land sa kanila. Meron ding kukundi pa na hindi pa nakaka-conquer, pero yung iba, dahil sa takot, nasabi nila na, sige, magpasakop na kami, wala nang digmaan. Kasi kung may digmaan pa, mahirap naman. Malagasan pa yung mga kaaway. Amen? So, ganito rin, marami pang pinapakangker na lupa si Lord sa kanila, pero ito nga, inabot na si Joshua ng kanyang old age. So, unfortunately, matanda na siya, kaya hinahabilin niya yun sa kanyang mga the next generation, sa susunod na henerasyon. Sa atin din, marami na tayong na-accomplish at the church, di ba? Marami na tayong trials, tribulations, pinagdaanan, no? Anong tawag nito? Dumaan tayo sa ligligan, pandemya, but we are still here. Amen. Na-divide man ang church, we are still here. Amen. Aapat na lang tayo, we are still here. Amen. Praise God. We are still standing because of God's grace. Yun ang maganda dito. Kaya kung yan, type mo dyan, amen. So, pero alam nyo ba mga kapatid, marami pang pinapagawa ang Panginoon sa atin, sa lugaring ito. Amen? Marami pa. Kasi kung nakikita mo, apat to, ilan ang vacant chairs dyan, marami pa tayong pupunuin na upuan. Amen? Hallelujah. So, bawal ang maging complacent or maging magpabanjing-banjing tayo rito sa harap na ito. Amen? Kung naalala nyo, ano yung sinabi ni Pastor Rimel sa kanyang mensahe? The cost of discipleship. Ayan. Mukhang yung iba, nakalimutan na. Ano yung mensahe ni Pastor Rimel? The cost of discipleship. Mahirap. Hindi madali. Amen? Marami tayong pinagdadaanan. So sa buhay din natin, kung ating titignan, marami ring pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kung magbalik tayo sa ating buhay, mula nung nakilala mo si Lord, reminisce mo, dati nakikikain ka lang. Amen? In-invite ka lang doon sa may salo-salo doon, may birthday. Pero ngayon, ginagamit ka na dito ni Lord sa harap. Amen. Papurihan natin sila. Palakpakan natin siya. Amen. Hindi ka niya pinabayaan. Maraming trials. Nabankrupt ka na ng 2 times. But you are still here standing. Hindi ka pumapayat. Amen. And by the way, bago natin makalimutan, ito pala ang title ng ating message this morning. Basahin natin lahat. Obvious choice. So pag sinasabi natin obvious choice, siyempre hindi ladies' choice. Amen. Kaya masabi mo, magkaiba yun. Yung ladies' choice, alam na natin, di ba? Ano yan? Palaman. Pero itong obvious choice, pag sinabi mong obvious choice, 1 plus 1, anong choice mo? Ay, syempre, 2 kaagad. Amen? Kung pipiliin ka ngayon, 1,000 or 1 million, ano ang obvious choice? Syempre, pipiliin mo ang 1 million. Ang laking halaga noon. Pero, merong pero. 1 million. Pero bukas, hindi ka magigising. Tatanggapin mo pa rin ang 1 million. Yun na nga. Obvious choice, 1 million pipiliin mo, pero merong mga what if sa buhay. Kaya siyempre, sino
bago tayo magpatuloy, sino ang nag-choice dyan ng 1,000 na lang para sigurado, sure win? Amen. Sigurado, sure win. Wala tong katalo-talo, 1,000. But did you know, according to study, marami ang pumili sa 1,000 na lang compared sa 1 million. Kasi sabi nila, eto, hindi ko na pa, anong tawag nito, sa Bisaya pa, di na ako kutawan ng akong utok. 1 million, murag na ito'y consequence. Sa 1,000, mukhang sure win na to. Amen? Amen. So the same is true with our faith. We all know that God is mighty. Our God is powerful. Nothing is impossible with our God. Yun yung sinabi ni Pastor Rimel kagabi doon sa ating prayer meeting. And our God wants us to serve Him. Amen. It is the obvious choice. Amen. Parang ganito lang yan. Kung si President Trump ngayon, wag na lang si BBM kasi mukhang maraming magagalit sa atin ngayon. Kung si President Trump, ipalagay na lang natin sinong mga malalaking tao dyan? Si Ayala ngayon. May-ari ng Ayala, si Henry C. ngayon, Junior. May-ari ng BDO. Amen? O si Villar, pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas ngayon. Sabi niya, Jeffrey, gusto mo bang magtrabaho sa akin? Taga-pimpla na ng kape. Papayag ka ba o hindi? Yan. Yan ang sinasabi ko, papayag ka kasi alam mo na kahit taga-timpla ka ng kape doon, mukhang malaki ang pasahod doon. Hindi mo na iniisip na, okay kaya, baka mahirap yung pagtimpla ng kape, baka may special na ingredients doon sa kape na yun. Wala puro kape pa rin yun Amen? Hallelujah! So the obvious choice is, yes, I will do it. Are we still there? Are we following? So, parang ganito lang yan. Yung pinili mo, hindi mo pinili ang 1 million, 1 million na naging bato pa. So today, isang verse lang ang pag-aaralan natin. Dito lang tayo sa Joshua chapter 24 verse 15. Hindi na tayo lalayo dyan. Amen? Himay-himayin lang natin yan kasi nandyan na, siksik, liglig at umaapaw yung salita ng Panginoong Diyos. So 2 things, yan, madali lang, no? 2 things ang pag-aaralan natin in this passage sa Joshua 24:15. Unang-una, ang obvious choice is to serve God. Tama ba? But there are possible reservations. Bakit hindi sila maglingkod? Yung parang gusto mo nang gawin. Amen? Gusto mo nang gawin. Gusto mo nang maglingkod. Pero ayaw mo pa. May pumipigil sa iyo. Amen? Ano ba yung mga dahilan nila? Bakit ayaw nila maglingkod? So obviously, sa panahon natin ngayon, marami ding mga Kristiyanong ganun. Amen? Gusto nilang mag-serve, pero meron akong mga patakaran, Lord, hindi mo ako pwedeng pagurin sa ministry. Hindi mo ako pwedeng araw-arawin sa ministry, Lord. Merong mga reservations. Amen? So in this passage, ang sabi ni Joshua sa kanila, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Sa Tagalog, kung ayaw mong maglingkod sa ating Panginoon, mamili ka ngayon kung sino ang paglilingkuran mo. Amen? Sabi niya, yung una, would you prefer yung mga past traditions nila? Amen? Makikita doon na dahil sa past traditions, sabi dito ni Joshua, would you prefer the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates? Amen? So, sino ba yon? Sino ba yung mga gods na yon? So, sa mga hindi nakakaalam, trivia. Ito, maganda ito. Pag si Coach Rich ang tumataya dito, may patrivia palagi. Amen? He is referring to Nana. Ito yung gods ni Abraham, hindi pa siya Abraham, no? Bago siya naging Abraham pa siya. So, ang kanilang God, si Nana. Amen? Yan, sulat nyo dyan. So, si Nana, bago pa tinawag, marami silang Panginoon, at ito nga si Nana, sabi ni Joshua, ito ba yung gusto nyong paglingkuran? Nabalikan ninyo yung inyong mga Diyos-Diyosan.
Amen? She is believed to be the goddess of harvest sa mga Chaldeans. And they believe na kung maghandog ka sa kanya, okay na yon. Kung magbigay ka na yung handog, okay na. Walang templo, amen? Walang templong paglilingkuran, walang buhay na babaguhin. Basta may offering ka, goods ka na sa kanilang Panginoon. Sounds familiar ba? Amen? Yung, mag-offering lang ako dito, okay na ako. Alaga dyan, walang pakialaman dito. Magbigay lang ako, goods na. Pero yung buhay ko, huwag niyo pakialaman. Mga pamilya na, no? Di ba marami din mga ganyan sa ating panahon. Ayaw maglingkod sa church, magbigay lang ng offering. Goods na. Maghugas nga lang ng pinggan. Iyon na nga, di ba? Nagtutulakan pa, nagpapakiramdaman pa. Amen. Sabihin siguro, malaki naman akong binigay doon. Bakit ako mahuhugas ng pinggan dyan? Di ba? Amen. Yung iba nga, pagkatapos na magsimba, anong nangyari? Naninigarilyo na kagad doon sa labas. Nanginginom na kagad pagkagabi. Pag pumatay na yung ilaw, alam na, labas na yung mga baso. Kuya Jeff, labas na yung mga baso. Is that what we want? Walang pagbabago sa buhay. At na yung Diyos natin na pwede mo lang siyang suhulan. Sabi, nakabigbigay na ako doon. Malaki nga yung binigay ko ngayong offering . Kasi in-encourage ako ni Kuya Jeff, malaki yung binigay ko, kaya malaki din yung aking exemption ngayon. Mukhang 1 linggo ako hindi maghuhugas ng pinggan dyan. 1 linggo akong hindi magbubuhat ng mabibigat na tubig na pinapabuhat ni Coach. Amen? So, ito yung mga kapatid. Parang sinasabi rito na walang pakialaman sa buhay because this is our past traditions. Amen? Hallelujah. Hindi na ako maglingkod, Lord. Magbigay na lang ako. Amen. The one true God na sinasamba natin dito, hindi ganon. He wants you more than your sacrifice. Dapat nating tandaan na ikaw ang kailangan ni Lord. Hindi yung mga handog mo. Ikaw yung mahal niya. Hindi yung mga ibibigay mo sa Kanya. Amen? Ano pa yung mga pumipigil sa kanila? In serving God, letter B. Madali lamang to. Yan. Anong sinasabi dyan? Letter B. Present trends. Or will it be the gods of the Amorites in whose lands you now live? Sabi ni Joshua, sino ang gusto niyong sasambihin? Ito bang mga bagong Diyos ng mga Amorites na nakilala niyo lang? Amen? Yun bang mga Diyos na Diyos-Diyosan na inabutan na natin dito? Yung mga Diyos ng mga Amorites? Kilala ba natin sila? Hindi natin sila kilala. So, konting trivia ulit. Ayan. Mainly, si Amuro at si Amar. Yan yung Diyos-Diyosan nila. Kaya nga kinuha yung pangalang Amorites. Kasi doon nanggaling sa kanilang Diyos-Diyosan. And eventually, hindi lamang yon, inadapt din ng mga Amorites sila Baal at sina Asherah. Amen? Ang tawag sa mga Diyos-Diyosan na ito, they are called household gods. Kasi nasa bahay lang ito. Amen? And kasi they offer their sacrifice sa mga bahay-bahay lang. Ang nagsasamba dito, usually yung mga nanay. Amen? Kina Amora at Amar. Tapos yung mga templo nila, kung meron man silang itinanay ng mga templo, yun na nga, sina Baal at sina Asherah, ay may mga prostitutes doon sa loob. Grabe grabing trivia to, Coach. Yan, makinig kayo. Kasi ang ginagaw nila doon ay nagkakaroon ng sexual, mga intercourse siguro, and fertility rights na para pagpalain sila, kailangan nila makipag-sex doon sa harap ni Baal. Grabe. Grabe ka, kuwan yan. Meron pa ba yan ngayon dito? Grabe, nakakatakot mga kapatid. Ang trabaho ng mga Amorite is to adapt kung ano yung bago. Kung ano yung trending ngayon. Walang pakialaman sa values. Amen? Walang pakialaman sa totoong Panginoon. Amen? So perverted yung kanilang mga mindset sa kanilang Panginoon. Walang change of lives. Kailangan doon sa panahon nila, ganun pa rin. Pabalik-balik, paulit-ulit na pag ginawa nila nito, akala nila pagpalain sila ng Panginoon. Parang sa ating panahon din ngayon, kung i-apply din natin ito, ano ba ang pinopromote ngayon ng social media?
YOLO. YOLO, di ba? YOLO, you only live once. Di ba? Ano ba pinopromote ng mga influencers? Ano ba? Basta masaya ka at wala kang naapakan, okay lang yon. Go! Buhay mo yan, kapatid. Amen? Kaya makikita natin, maraming nag-o-offer pero yung buhay, ganun pa rin. Walang pagbabago, kahit na mali, kahit na immoral. Alam naman nilang may asawa, nakikiapid. Alam naman nilang bawal maglasing, naglasing. Bawal magsugal, nagsusugal. Walang pagbabago. Masaya ka naman dyan, go. Yun yung pinopromote ng social media. Basta wala kang naapakang iba, okay lang yun. Pero okay lang ba talaga yun? Mukhang wala na nakasagot. Type mo dyan, amen. Okay lang ba yan? Siyempre, hindi. Amen. Sa panahon natin, bakit maraming ayaw maglingkod sa ating Panginoon? Kasi hindi sila nasanay. Tama ba? Pag hindi sila nasanay. Pangalawa, hindi uso ngayon maglingkod. Amen? Kung titingnan mo, maraming church, kundi ang workers. Ang laki ng congregation, pero doon sa malaking congregation, sino bang tumatayo doon? Kung makikita mo, kung mukhang pabalik-balik lang yung tumatayo doon, no? Kung mayroong 1,000 members doon sa church, do you think lahat ng 1,000 na yun, nagamit yun sa iglesia? Siguro doon sa 1,000, meron lang 10 o 20 na pabalik-balik. Sila lang palagi doon, no? Nagtutulukan ba yung iba? Amen? Siyempre, sabi ng iba, ayaw ko muna mag-serve, Lord. Stress ako eh. Dami kong pasyente kahapon eh. Pagod ako ngayon, Lord eh. Pupuyatin mo pa ba ako dyan sa BS na yan eh. Pagod, Lord eh. Deserve ko matulog ngayong araw. Pagod na ako, Lord. Kanina pa ako nagtatrabaho. Gumising ako na alas 5 ng madaling araw. Tapos ngayon eh, papabalikin mo ako alas 10:30 ng gabi. Mukhang matatapos sila doon, 11:30 ng gabi eh. May kwentuhan pa. Abutin ba ng 11:45? Paano ako bukas to? Lord, Hagarto Versosa na ako. Amen. Deserve ko to, Lord. Matulog na lang. Hallelujah. So nakita po yun ni Joshua. Amen. Nakita po yun ni Joshua. The same thing na nangyari noon ay nauulit sa ating panahon ngayon. Are we still there? Are we following? Amen. Pero alam nyo ba, mga kapatid, alam nyo ba na kahit ganito ang nangyayari sa panahon ni Joshua, meron siyang resolusyon. Kung yung mga tao ayaw mag-serve sa Lord kasi takot sila, pagod sila, wala silang gana na magpagamit. Amen? Kasi yung iba nga bawal mong pagurin na sunod-sunod silang aawit dito sa harap kasi nabe-burnout ang kanilang spirit. Pwede ba tayo ma-burnout, kapatid? Amen? Meron nga akong kwento sa inyo. Minsan meron tayong ni-request dito na tumayo doon sa 7 last word ng ating Panginoon. Tumanggi. Bakit kaya? Ayaw niyang magpagamit. Kokonti na nga lang yung sa 7 last word. Isa na nga lang yung pinapatas sa kanya. Ayaw niya pang magpagamit. Ayaw niya mag-serve sa Lord in that little gesture. So anong nangyari? Yung isa ring kapatiran na nisanabihan na, ikaw na lang, ayaw na rin. Nahawa kasi dahil sa spirit na ito, nag-transfer doon. Amen. So nakakalungkot, mga kapatid, na yung ayaw ko, Lord. So anong sabihin ng iba? Ayaw niya nga, mas mature yun sa akin eh. Lumaki na nga Kristiyano yun. Ako pa kaya, dito lang ako nakakakilala sa Panginoon. Bakit ako tatayo dyan? Bakit ako tatayo? Siya nga seasoned Christian na yan. Tapos ako ngayon ang asahan nyo baby Christian pa lang ako. Ayaw ko rin magpagamit. Kaya, etong sinabi ni Joshua, meron siyang resolution. Amen. Pag sinasabi nating resolution, ano ba yon? Di ba? Every year, meron tayong tinatawag, Kuya Jeff, na ano yon? New Year's
resolution, yung gusto mong baguhin. Ito yung sinasabi yan ang sinasabi ko, ni Joshua. Ano ang tugon niya doon sa possible na hindi paglingkod ng mga tao? Amen? Ano ang sagot niya doon sa mga problema? Meron siyang resolution. Ang sabi niya, basahin natin, at itong sinasabi ni Joshua, "But as for me and my family, we will serve the Lord." Woo! Grabe, no? "But as for me and my family, we will serve the Lord." Kaya masasabi niya siguro, yun pala yun. Kahit na ang daming binabato namin kay Coach Rich, maraming paratang kay Coach Rich, nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin. Amen? Ilang taon na tayo, binabato dito sa harap, nakatayo pa rin. Hindi pa rin sinuko ang gawain ni Lord. Because eto yun mga kapatid. "But as for me and my family, we will serve the Lord like Joshua." Amen? Sabi nga ng aking mabuting kaibigan nga si Dog. Kung kilala niyo si Dog Kramer. Ayan. Hindi niyo kilala si Dog Kramer. Kilala mo, Kuya Jeff? Yun. Di ba? Sabi niya, nakapaskil nga doon ng malaki sa bahay niya, sa labas ng bahay niya. Sa gate talaga, no? Ang nakalagay doon, "But as for me and my family, we will serve the Lord." Ito yung resolution na sinabi ni Joshua. Ito yung sagot niya sa problema. Basta ako at yung aking pamilya, ako ay maglilingkod, kami ay maglilingkod sa ating Panginoon. Whew, grabe, no? Because at that time, Joshua's children are already in the ministry also. Amen? Nasa ministry na sila, kaya malakas ang loob niya. Kasi ginagawa na nila eh. Amen? Ginagawa na nila. They are already serving the Lord. Hallelujah. "But as for me and my house, we will serve the Lord." Bakit niya nasabi yan? Because unang-una, it is a personal decision. Personal decision. Amen. Kasi decision mo yan, kapatid. It is your personal decision. Kung magba-Bible study ka, kung aawit ka dito, kung magpapagamit ka, amen, kung maghuhugas ka ng pinggan sa mga kinainan natin, it's your personal decision. Hindi mo sabing, lilingon ka muna kung gumalaw na ba si Kuya Jeff? Mukhang hindi pa gumagalaw si Kuya Jeff, hayaan ko munang gumalaw siya para siya nang manghugas ng pinggan doon. Pwede bang ganon? Hindi. Amen? Because if you truly love the Lord, it is your personal decision to do the things that will please the Lord. Amen. At ito yung nakita ni Joshua. Na, di ba, mas maganda pag nakikita mo magkasama kayo ng iyong kaibigan na magsisimba. Paglingon mo dito sa kanan, nandiyan iyong asawa. Pagtingin mo dito sa kaliwa, nandito si Baby Jed. Di ba, ang saya-saya na pag nagsisimba kayo, paglingon mo sa likuran, nandoon yung kapatid mo, nandoon yung mga kamag-anak mo. Di ba, ang saya-saya na, "But as for me and my family, we will serve the Lord." Ang yung buong angkan, dala mo sa Panginoon, palakpakan natin si Lord. Amen? Ang problema, yung paglingon mo dyan, saan ang asawa ko? Paglingon mo dito, saan ang anak ko? Paglingon mo sa likod, sana yung mga kaibigan ko. Iniwan ka mag-isa. Amen? But the question is that even realistic? Realistic ba yan, mga kapatid? Na madala natin ng ating mga kaibigan, mga asawa, kamag-anak? Si Joshua, siguro nasabi niya, realistic to. Nagawa ng pamilya ko eh. Amen? Nadala ko eh. So, si Joshua, a little trivia, no? He fight with the Israelites. Tama ba? Sino nakaalala doon when they were fighting the Amalekites? Buhay pa si Moses noong mga panahon ito. Kasama ni Moses, si Aaron, si Hur. Ayan. Nandun sila sa bundok. Amen? Nandun sila sa bundok.
battle sila Joshua dito sa ibaba, habang tinataas ni Moses yung kanyang kamay, nananalo sila. Amen. Pero pag bumababa yung kamay, mukhang natatalo. Amen. Tapos sila Joshua, yung nasa baba, habang nakikipaglaban sila, ano nakikita natin doon mga kapatid? He bled with them. Amen. He bled with them. Siguro, back to back sila ng mga par niya doon, ano? Grabing mga, he bled with his fellow Israelites. Hindi siya, tumakbo. Amen. Kung saan yung gera, dandun sila. So sa mga sundalo natin ngayon, alam niyo ba, sa mga sundala, yung mga nakipaglaban ng sama-sama, merong nabubuong banding doon. Amen? Merong nabubuong silang band na mahirap buwagin. Amen? So yung band na yun, mas matibay pa yun sa banding ng mga magkakapatid. Kaya sabi siguro ng iba, bakit hindi iniwan ng mga kapatid sina Coach Ritz at sila Ate May? Because nandoon yun sila nung mga kami ay nakikipaglaban. Yun yung mga hindi nila maintindihan na. Sabi siguro, iiwan nyo na yan si Coach Ritz. Wala kayong mapapala dyan. Amen. Pero kung makikita ninyo, nandyan pa rin yun itong mga kapatid natin because they fought, they bled. Amen. Parang si Joshua na nandoon sila sa hirap at sa ginhawa. Amen. Kaya nakakalungkot minsan na sa ginhawa, konti na lang kami. Sa hirap, iniwan tayo. Amen? Pero mga ito, sobra pa to sa banding ng mga magkakapatid. Tapos sabay-sabay kayong pinaulanan ng bala, no? Kung sa atin pa ngayon, rat-rat na. Grabe. So siguro sa panahon nila, yung mga bangka, ano? Mga kutsilyo, mga sword, mga ganun, pana siguro. Tapos nakaligtas kayong lahat, ano? Nakasurvive kayo sa crisis, ano? Nung pandemya, nakasurvive kayo. Amen? Nakasurvive, lahat survive. So yung banding nun, iba talaga mga kapatid. Kaya yung mga dumadaan lang dito sa church, sabi nila, wala na, wag na tayo dyan. Hindi nila naiintindihan eh. Amen? Ang pinagdaanan, lalo na ang church na ito. Palagi na lang, kawawa talaga ang church na kasi siya yung palaging nasasacrifice, yung pangalan ng iglesia, palaging nadadamay. Amen? Pero yung relationship na nabuo doon, iba kasi sumalo ka ng bala sa akin eh. Amen? So ako rin, sasalo ako ng bala para kay Kuya Jeff. Hindi naman pwedeng, ako lang sumalo. Bahala kayo dyan, Kuya Jeff. Kung natamaan ka dyan, ay goodbye. Amen. Ganon din sa panahon ni Joshua. Magandang banding, pero hindi niya pinilit yung mga kasama niya. Eto maganda. Hindi niya pinilit yung mga kasama niya na, sige, laban tayo doon sa Amalekites. Patulan na natin ang mga to. So sa atin din ngayon, hindi natin pinipilit kung aalis kayo, kung hindi kayo sasama mag-serve sa Lord, hindi kayo chinyat o tinext ni Doc Ritz o ni Pastor Rimel, nagpapahabol kami. Habol kami. Antay ko muna si Pastor na mag-chat sa akin. Saka ako babalik. Kung walang chat or text ni Pastor, walang tawag, hindi ako babalik. Grabe no, sino ka? Grabe no, sino ka? Si Lord ka ba? Si Lord lang ang hinahabol natin dito. Because it is a personal decision. Nung umalis ka, ikaw ang babalik. Kaya nga, nung may bumalik dito dati, di ba, kung naalala nyo, umuwi na rin sa Pilipinas. It's his personal decision na umalis. Pero nung umalis na naman siya, bumalik sa dating gawin, wala tayong mapapala dyan. Sabi ko nga sa inyo, nagtaniman tayo ng seed sa kanila, iba ang nagpatubig, but only the Lord will make it grow. Kung yung kanilang faith namamatay, only the Lord will make it grow again and maranasan ulit nila yung pagmamahal ng ating Panginoon. So what did He do? Siya mismo, inuna niya na yung sarili niya na magdesisyon. Pero ako at ang aking pamilya, we will serve the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya ikaw, wag mo nang antayin, kapatid. Wag mo nang antayin na ang lahat ay maglingkod bago ka maglingkod. Kaya tingnan mo, naapektuhan yung isang kasama, dinamay mo pa. Ayaw tuloy na magpagamit. Amen? Ikaw muna, simulan mo sa sarili mo. Lahat tayo tinawag ng Panginoon para maglingkod.
Pero may kasabihan nga tayo, many are called, but few are chosen. Konti ang pinili. Kasi ayaw magpagamit. Tamaan, wag magalit. Mamaya, ibablock na talaga ako nila nito mga kapatid. Ay, sabihin na naman nila, pinapatamaan na naman ako ni Coach. Wala naman akong binigay na pangalan dito eh. Amen? Kung hindi yun ikaw, hindi mo sasaluin. Pero pag ikaw yun, ay sinalo mo, ay may pinapasabi si Lord sa iyo, kapatid. Amen? So personal tayong mananagot sa Panginoon. Huwag mong sisihin na, inilaglag kasi ako ni kapatid eh. Nilaglag niya kasi ako eh, sinumbong niya ako doon eh. Ito talay, nahuli tuloy na ako pala yung naninira doon sa iglesia. Yan ang sinasabi ko. Pag tinanong ka, bakit? Why you did not serve the Lord? Anong isasagot mo? Eh kasi Lord eh, siya eh. Pwede mo bang sisihin yon? Or sabihin mo, eh di ko pa feel na tumayo doon Lord eh. Nabiburn out yung boses ko Lord pag isang buwan akong sunod-sunod na umaawit doon. Eh, nawawala yung angelic voice ko Lord eh. Ikaw na kapatid. Hallelujah. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Gaya nga ng sinabi ko, kung mahal mo ang isang tao, you will do everything. Makamit mo lamang ang matamis na oo. Kasi personal tayong haharap sa Panginoon. Hindi mo pwedeng dalahin ito. Ikaw kasi kapatid, ikaw iharap ko sa Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natalisod. Pwede ba yun? Gaya ng sinabi ko kanina, walang sapalitan sa paglingkod sa ating Panginoon. Kung ayaw mo, wag mo. It's your personal choice. Pero kagaya ni Joshua, pwede ka rin pwede mo rin ialok sa atin, sa inyo. Ano? Pwede kong ialok sa inyo kung gaano kaganda ang maglingkod at magbigay buhay sa Panginoon. Madali ba ang maglingkod? Siyempre hindi. Amen? Madali ba yung 2 beses kang mabankrupt? Hindi. Ari-arian mo, maubos? Hindi. Amen? Mamamatayan ka ba? Hindi. Amen? Pero, napakasarap ang pakiramdam, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon. Yung alam mong binigay ko na talaga, Lord. Ito na yung boses ko, Lord. Binigay ko na talaga. Kahit na walang-wala na, Lord, binigay ko na talaga. Kahit na wala akong talent sa pag-aawit, Lord. Kahit na parang akong baliw dito, Lord. Sabihin nyo, ang taba-taba naman, pasayo-sayaw pa doon sa harap, oh. Wala eh. Meron ba tayong magamit? Wala eh. Sinong gagamitin natin? Mag-aantay pa ba tayo na merong magaling kumanta dito at sumayaw bago tayo magpuri sa ating Panginoon? Wala eh. Amen. Wala. But the end of the day, ito maganda, but the end of the day, walang antayan. Ikaw ang tinatanong ng Panginoon personally, will you serve me? Type mo dyan. Huwag na, baka mahuli pa. Amen? Si Joshua, personal siyang tumugon. But as for me and my family, we will serve the Lord. Kaya nga sinasabi namin ni Ate May dati dito, kahit na umuwi na kayo, kahit na kaming dalawa na lang, we will continue. Kasi ito yun nga kapatid, Joshua 24:15. So, ang maganda dito, when Joshua said yes to God and recommit himself and his family back to God, the people also commit themselves to serve God. Sana ganun sana all na pag-commit natin dito, sama-sama tayong lalago sa Panginoon. Amen. Nakakalungkot na marami tayong kakilala dito sa bisya. Ayan, pinangalanan ko na, sa bisya, na hindi na natin kasama. Amen. Pero kung titingnan mo ang kanilang buhay nung mula sila nang umalis sa Panginoon, ganun pa rin naman. Ang problema nga mas lalo pang naghirap ang kanilang mga buhay. Amen? Hallelujah. So, the people commit themselves. Yun na sana ang gusto ko sa atin eh. Ano? Na sama-sama tayo na walang mag-aantayan. Kasi kung mag-antay lang na may maglingkod, baka mamaya, ikaw lang pala ang inaantay nung katabi mo. Diba? Gaya nga ng sinabi ko, may pinatayo tayo dito sa 7 last word. Ayaw tumayo. Anong nangyari? Ayaw na rin ng kapatid.
Amen? So kung umuo ka lang sa Panginoon, dapat pati sila mahahawa mo sa paglingkod sa Panginoon. Kaso ayaw mo pa. Yun lang. Are we still there? So personal kang tinatanong ng Panginoon, will you serve Him? Type mo dyan. And it's not just personal, mga kapatid. It's also pragmatic. Pragmatic, ang sinasabi na, pag sinasabi na ni Lord na maglingkod ka na sa akin, Lord, who am I, Lord, to serve you? Who am I, Lord God? Hamak na mekaniko lang ako, Lord. Bakit ba ako mag-serve sa'yo, Lord? Kulang ang kalaman ko, Lord. Nandiyan naman si Pastor Ritz, doktor yun. Siya na lang, Lord. Professional ka. Daig ka pa ng mga mekaniko. Buti pa yung mga mekaniko, mga kapatid, nagpapagamit. Pero yung mga professional natin na mga kapatiran dyan, saan sila? Nandyan naman si Kuya Jeff. Nandyan naman si Ate May. Sila na muna. Yun lang. Kung sino pa yung mga professional, sila pa yung ayaw magpagamit sa Lord. Hindi ako ganito, Lord. Huwag mo na akong gamitin, Lord. Wala naman akong kalaman dyan. Pero minsan, mga kapatid, pag may pinapagawa sa atin sa church, nagre-reklamo pa tayo na, siya na lang, Lord. Lalaki naman siya, kaya niya yan. Mas malakas naman siya, Lord Pastor, di ko kayang gawin yan. Sa sunod na lang. So if we look at the Bible, sino ba ang mga tinawag ng Panginoon? Kung titingnan mo, kapatid, sino ba ang matuwid? Sino ba ang magaling na ginamit ng ating Panginoon? Wala. For example, ito. I know, kilala nyo ito, lolo ni Kuya Jeff, si Lolo Moses. Kasi si Lolo Job, tapos na Si Lolo Moses muna. Sabi niya, Lord, huwag mo na ako gamitin doon. Wanted ako doon sabihin ng iba, huwag mo na ako gamitin doon. Lord, scammer ang bansag nila sa akin Huwag na akong gamitin doon, Lord Magnanakaw ang tingin nila sa akin Huwag na ako, Lord. Mamamatay tao ako. Yun ang sinasabi ni Moses, di ba? Wanted ako doon, Lord. Ba't mo ako gagamitin doon? Di ba? At isa pa, hindi lang ako wanted doon, Lord. Utal-utal pa nga itong bibig ko Pero anong sabi ni Lord, ano yung nasa kamay mo? Ito, wala tayong example Ito yung baston. Ano yan? Baston. Sige, ihagis mo. Ayun. It's a rod, no? It symbolizes the power of God. Na hindi tinitingnan ng tao, mga kapatid, ang kahinaan mo. Amen? Hindi tinitingnan ni Lord ang kahinaan mo. Kung ano man meron ka, kung ano man circumstances mo sa buhay, ang tanong lang ni Lord, magpapagamit ka ba? Amen? Hindi lamang yun, si Jeremiah. Ayan, kasi palagi natin ginagamit si Jeremiah. Nung tinawag siya ng Panginoon, anong reklamo ni Jeremiah? Lord, bata pa ako. Ang daming magagaling doon. Ang daming propetang seasoned na kumpara sa akin. Ba't ako pa, Lord, ang gagamitin mo? Pero anong ginawa ni Lord? Nung nagsabi siyang okay, di ba? Ang dami nating mga magandang salita sa Jeremiah. Bubuksan natin itong book of Jeremiah. Amen? Hallelujah. So sa madaling sabi, mga kapatid, pag sinasabi natin pragmatism, if we simplify it, ang meaning nito, it is what it is. Kung anong meron dyan, yan na yan. Kaya nang sinabi ko kanina, wala Sino gagamitin natin? Walang aawit, walang tutugtog ng mga drums dito, ng mga instrumento. Ang dami nating, wala Pero ang tanong, hahayaan pa ba nating dumating yung mga player nito o ng mga gitarista na yan o mga singer dito sa harap bago tayo magpagamit kay Lord? Siyempre hindi. Kaya magugulat na lang kayo mga kapatid kung si Kuya Jeff na ang tatayo dito at aawit sa atin sa harap. Kasi wala It is what it is. Ito yung sinasabi dito sa pragmatic. It is what it is. Gamitin natin kung ano ang meron dyan. Amen? Alam nga naman, gamitin natin na yung may boses nga. May talent nga. Ayaw namang magpagamit. Iniwan ng ministry.
May boses nga, burden naman pag nagpapaawit. Ang bigat-bigat, parang 50 kilo na bigas ang pinapasan. Aawit lang naman sana. Amen. Binabasa na nga lang eh. Mali-mali pa. Walang presence of mind. Hallelujah. So sila Joshua, ang idea, lahat tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Pero ano ang meron siya? Siya at ang kanyang pamilya. Hallelujah. And their willingness to serve the Lord. At yun yung binigay nila sa Panginoon. It is what it is. Ito lang kaya ko ibigay, Lord. Pero I will give my whole, my full to you. Amen? Mataas ba yung pinag-aralan ni Joshua? Siyempre, hindi. Sino ba si Joshua? Wala tayong alam anong background ni Joshua, di ba? Formal school ba siya? Hindi. Amen? But throughout the journey of the Israelites, palabas ng Egypt, papunta sa Promised Land, ano ang meron sa kanya? Yung the willingness to obey the command of the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Tapos, naipasa niya yun sa kanyang mga anak. Sa pamilya niya. Amen. There's nothing special about Joshua kung titingnan mo yung buhay niya. Amen. Pero yung meron sila, yung binigay nila ang lahat para sa Panginoon. Nawa tayo, ganun din, ano? So, napansin nyo ba, marami tayong mga kasama dito. Ang gagaling mag-pray. Parang pastor nga mag-pray, di ba? Di ba? Meron pa tayong nakilala dati, yung dating deacons natin, ang galing mag-pray. Amen? Pag ipapray mo, sabi mo, pastor, pero saan sila? Wala, di ba? Ang gagaling umawit, pero saan sila? Wala. Ang gagaling tumugtog, pero saan sila? Ang galing, pagdating sa salita ng Panginoong Diyos, pag sinasabi dito, ang daming mga bersikulong palaman pampalaban, pero nasaan sila? Wala. Amen? Wala sila. Gaya ng sinasabi ko, wala Ayaw magpa-serve or maglingkod sa Panginoon. Kaya nga hanga ako sa mga tumatayo dito sa harap. No? Hanga ako sa mga tumatayo dito sa harap. Amen. In spite of their shortcomings, sabi nila, mechanical ako, Lord Ikaw nang bahala, Lord. Cover me with your anointing. In spite of the hardships na gusto nila sa buhay na, anong tawag nito? Hardships na pinagdadaanan nila sa buhay. Gusto na nilang bumitaw. Maraming pagsubok, maraming kasakitan, Lord. Hindi napuputol. Kakalabas lang ng hospital. Ngayon, nandito na naman sa hospital. Gusto ko na sumuko sa ministry, Lord. Pero maganda dito, mga kapatid, pinipilit pa rin nilang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. It is what it is. Kahit na naman yung mga pinagdadaanan mo, kapatid, suko mo yung Lord. Kung anong meron ka ngayon, ipaggamit mo yan kay Lord. Amen? Talent mo man yan. Wala kang talent, may finances ka, financial man yan. Wala kang financial, may oras ka, bigay mo kay Lord. Paggamit mo yan. Amen? Kasi, why do we need to serve God? Ayan, patapos na tayo. Baka nainip na yung iba. At sabihin, ang tagal nun grabe. First time yata, 1 oras na. Sige lang, okay lang, susulitin natin to. Kasi ito yung gustong mangyari ni Lord. Why do we need to serve God? Unang-una, because He deserves it. Marami yan. Gusto ni Lord na gawin natin. Pero 4 lang yung ibibigay ko sa inyo. Unang-una, because He deserves it. He deserves our service. All our sacrifice, all the glory, all the honor. Fitting to God. Fitting to the King of Kings. Amen? Because He deserves all the best. Pwede mo bang ibigay yung kalahati lang? Di ba pag nagbigay ka ng iPhone, Kuya Jeff, pwede mo bang ibigay kalahati lang? Kasi kalahati lang yung gusto kong makuha mo ngayon. Pwede ba? Hatiin mo yung cellphone. O baka sabi mo, charger lang muna, sa sunod na yung actual na cellphone. Siyempre, pag nagbigay ka, kasama charger, kasama cellphone, buong-buo. Amen. Ganon din kay Lord because He deserves it. Amen. And pangalawa dyan, because of the fruit of love is
Service. The fruit of love is service. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung mahal mo ang Diyos, paglilingkuran mo. Amen? Paglilingkuran mo. Kaya kung sino pinaglilingkuran mo, makikita naman eh. Kung sino ang mahal mo, nakikita na. Di ba? Gaya nga sinabi dun sa kanyang salita, di ba? For where your treasure is, there your heart is. Kung saan naubos ang oras, panahon, pera mo, nandoon. Amen? Kaya kung naubos ang pera mo kay Lord, praise God. Hindi mo, minamaya-maya na lang yung tithes mo, binibigay mo ng buong buo. Because the fruit of love is service. Paano mo nga ipapakita ang iyong love kung wala ka namang serbisyong binibigay? Ayaw mong maghugas ng pinggan, nakikiramdam na. Ayaw mong magdala ng basura pababa. Ang bigat-bigat ng pakiramdam pag nakahugas ng mga pinggan yung mga kasama natin. Amen? Third, we owe everything to God. Ang lahat ng meron tayo ngayon ay sa Panginoon. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki na this is the fruit of my labor, Lord God, because I work hard today. Kaya, Lord, ang laki ng aking overtime. Wala eh. We owe everything to God. Our health, our family, everything. Kung ano man yung mansion mo dyan, o yung hacienda mo dyan, yung farm mo dyan. Hallelujah. You owe everything to the Lord. Everything that we have is from the Lord. Sabi nga sa kanyang salita, sa Psalms, di ba? You own cattle in 1,000 hills. Grabe, no? Grabe. And fourth, there are great benefits in serving the Lord. Amen. Ano ba yung mga benefits na yan? Marami. Di ba? Unang-una, hindi ka pababayaan ni Lord. If you commit yourself to the Lord, hindi ka niya pagkukulangin. Kaya sabi mo, akala ko ba na bankrupt yun? Akala ko ba na taob na yun, kaldero, ba't hindi pumapayat? Kasi may pinapadala si Lord eh. Merong ginagamit si Lord ng mga tao para matugunan yung pangangailangan. Lalong-lalo na sa iglesia. Amen? Amen? Naalala nyo dati, wala tayong sasakyan? Pero hindi minsan tayo nagkayan o naglakad papunta sa iglesia. Amen? Merong ginagamit si Lord para magkaroon tayo ng sasakyan. Hindi makakuha si coach ng sasakyan, merong ginamit eh. Kaya salamat sa mga kapatiran dyan, na nagpapagamit. Pinagamit yung kanilang lisensya. O, kumuha ka ng kotse doon, coach. Ilang buwan mo kunin? Bahala ka na. Grabe, no? Hallelujah. Ano, coach? Wala ka na bang bigas dyan? O, ito, pambili ng bigas. O, magbili ka ng bigas. O, pang-Baskins, Lord, coach, kasi mukhang pumapayat ka na. O, pang-Jollibee, coach. Grabe. Praise God. Ganun si Lord, mga kapatid. Hindi tayo pinagkukulang. He provides. Nagpapadala siya ng mga tao para makakain tayo. Amen? At hindi lamang yon, kung ano man yung nakuha natin ng mga benefits, ito yung maganda, no? Makinig tayo. Patapos na tayo. Kung ano man yung nakuha nating benefits kay Lord, it is also a great opportunity to bless others. Amen? Nagagawin din tayong pagpapala para sa ibang mga tao. Huwag mo rin kamkamin na lang lahat ng pagpapala. Kasi sabihin mo, nakalabas na ako dito. Bahala na kayo dyan. Kung sa Bisaya ba, pag in-others diya dong. Di ba? Usa, mabuka mo rin, magkag-others diya. Dili ka mag-ana dong. Di ba? Wag. Dapat, we should be a great opportunity to bless others. Kaya in return, ikaw na binibless din ng Panginoon. Amen? Binibless ka rin ng Panginoon eh. Gaya nga sinabi ni Kuya Jeff kanina, itong microphone, pag hawak-hawak mo, hindi mo bitawan, hindi mo makukuha ang panibagong blessings. Yan ba yung Kuya Jeff? Amen! Kaya makinig tayo kung anong sinasabi dito para mamaya sabihin ni Kuya Jeff, wala na yata nakikinig sa akin. Kanina pa ako nagsasalita dito sa harap eh. Amen? Amen? So, why don't we all stand? Hallelujah. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang tanong ko ngayon sa inyo mga kapatid, before we will end, ito yung tanong ko sa inyo ngayong umaga. Will you serve God?
Yan. Basahin natin, will you serve God? Maglilingkod ka ba sa ating Panginoon? Kasi obvious naman ang sagot eh. Anong sagot ni Joshua? But as for me and my family, we will serve the Lord. Pero minsan, ganun talaga ang buhay, tao lamang tayo, napapaisip ka pa rin, now na ba Lord? Or next time na? Ikaw lang ang makakasagot niyan, kapatid. Hallelujah. Let's all bow down our hands in prayer. Palakpakan din natin si Lord. Hallelujah. Palakpakan natin sa magandang salita na kanyang binigay sa bawat isa sa atin na He is reminding us that the choice is very obvious. Kaya nga obvious choice yung title natin eh. Hindi mo na kailangan na tanungin pa, maglilingkod ba ako Lord o hindi na? The choice, kung sa kuwan pa, nandyan na sa harap mo. All you need to do is accept the challenge. But as for me and my family, we will serve the Lord like Joshua. Amen? Hallelujah. Let's close our eyes in prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for this wonderful message sa Joshua 24 verse 15. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na pinapaalala mo ulit sa amin, Lord God, kung ano man yung mga pagkukulang namin, Lord, as member of the church, na hindi lang kami tagabutas pala, Lord, ng upuan ng iglesyang ito, but we will also, Lord God, accept, Lord God, yung iyong command sa amin to serve you, Lord God, in everything that we can to help the ministry. Na hindi namin to, Lord God, inaasa lamang kay Pastor Remel ang gawain dito, Lord God. Ngunit yun, na magtutulungan kami, Panginoon Diyos, upang lumago ang isang iglesia na hindi namin sinisisi, Lord God, na ikaw kasi ganito, ikaw kasi ganyan. Na Lord God, ito, ngayon, Lord, sa iyong paalaala, na sa amin mismo, magsisimula, Lord God, na kami na mismo, Lord God, ang sasang-ayon na kami na ang maglilingkod at hindi na namin aantayin, Panginoon Diyos, yung aming mga kasama bago sila maglingkod. That it is our personal decision to serve the Lord. As long as we're breathing, we will praise you, Lord God, and give our best to you, Lord God. Kung ano man yung nakakalugod sa iyo, Lord God, sa iyong harapan. Na not only, Lord God, we will also, Lord, hindi kami titingin sa kamalian ng iba. That we will only walk by faith and not by sight. Kasi kung titingnan lamang namin, Lord, ang mga kamalian ng aming mga kasama, ay natatalisod kami. Kaya, Lord God, strengthen our faith to walk by faith in you, Lord God. And grow us, continue to mold us, Lord God, into the image, into the likeness that you want us to be. We are work in progress, O Lord God. Meron man kami makahinaan, Panginoon Diyos, patawad, Panginoon, Lord God, sa mga kasalanan namin na nagawa, or without knowing, O Lord, nagkasala na kami, nakasakit na kami ng damdamin ng aming mga kapatid, Lord God. Quicken our spirit, Lord God. Palalahanan mo kami, Panginoon, kagad, upang sa gayon, Lord, we can correct kung ano man ito, Lord God. And Lord, continue to shower us, Lord, with your mercy, with your grace. Na, Lord God, kami ay tuluyang magbago, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, sa paggamit mo sa akin at sa mga kapatiran, O Lord God, na hindi nagsasawa, Lord, na nakikinig na yung salita, sa mga nandito sa online, at sa mga nasa onsite, nasa online, Lord God, na hindi namin nakikita, at sa mga kapatid na nandito sa onsite, na Lord God, hindi man namin kilala yung mga nasa online, Lord God, but you know their hearts, Father God. Continue to touch them, O Lord, with your love, with your mercy, na Lord God, with your grace, na buksan ang kanilang isipan, Lord God, na magkaroon ng renewed communication with you, Lord God, renewed yung kanilang vows, Lord God, to serve you once again, Lord God. Yung fire
O Lord God, ay bumalik sa kanila, Lord, in serving you. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God, sa aming paghiwa-hiwalay. Selyuhan mo, Panginoon Diyos, ang salitang ito, Lord God, na magamit din namin ito, Lord God, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ma-share namin sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, para makita nila why we are still standing here sa aming buhay Kristiyano na hindi kami nagpadala, Lord God, sa mga tukso ng kaaway. Kaya Lord God, to you alone be the glory, the honor, and the praise. And all the saints will say, Amen, Amen, Hallelujah. Praise God.